What's up mga Tara at mi? samahan niyo na naman ako sa aking panibagong araw. Ito at pinapainom ko na nga pala ng vitamins itong aking baby Ackerly mga At mi. Talaga namang gustong gusto niya ang uminom ng vitamins. At bago nga pala ako mag-asikaso sa bahay mga mi, ito at bubuksan ko nga muna tong TV dahil itong Ackerly ko ay naboboring na Kaninang umaga nga pala tong video ko mga mi at ngayon ko nga lang ma-edit habang tulog nga ang bebe ko. Ilalagay ko na nga pala tong labahan niya dito sa may basket niya mga mi dahil hindi pa nga ako nakapaglaban ng mga damit Paano niya. ba Naman kasi ay tuloy-tuloy nga ang ulan at itong mga sinampay ko nga ay ngayon nga lang natuyo. Ito sinusungkit ko na nga mga mi para makapagkusot na nga ako ng mga bago naming labahan. Dahil hindi nga ako pumasok sa trabaho ngayong araw mga mi kaya magkukusot na nga lang muna ako pagkatapos ko dito sa mga gawaing bahay. Tinatanggal ko na nga yung mga yan para bagong sinampay na naman Ganto nga talaga yung buhay ng nanay. Yung tipong hindi pa nga natutupi yung mga nilabhan mo ay puno na naman nga yung basket nyo. Ayusin ko na nga yung mga sombrero ng Diyosawa ko mga mi dahil nilabhan ko nga lahat yan at natuyo na nga at ibabalik ko naman nga sa ibang hanger. Ganyan nga talaga yung ginagawa ko sa sombrero niya mga mi para hindi nga siya pakalat-kalat dahil kung saan-saan nga lang yung naglalapag. Pero alam nyo ba mga mi kahit may lagayan nga yung sombrero niya ay kapag hinubad niya kung saan-saan nga lang niya tinatapon. Diyos ko. Kaya naman yung bunganga ko ay nagrarat-rat nga agad mga mi. Yung tipong hindi naman ikaw ang nagsuot ng sombrero pero ikaw nga yung nagbabalik lagi sa lagayan. By the way mga mi, mabalik na nga tayo dito sa mga ginagawa ko. Ito tinatanggal ko na nga itong mga punda dahil nanggigitata na Nakalimutan ko nga kasing labhan to nung naglaba ako nakaraan. Kaya naman ngayon ko na lang tinanggal mga mi dahil magkukusot na nga ako ng bagong labahan. At ito namang ilaw namin mga mi ay high blood talaga ako. Panay nga ang tanggal. Naghahanap na nga pala ako dyan ng mga punda na ipapalit ko nga doon sa mga unan mga mi. Ito nga't hirap na hirap pa nga ako maghanap doon sa may gilid. Hindi nga ako magkasya. At binibilang ko nga yung mga unan namin kung sakto lang ba yung punda na nakuha ko. Nga't nalabhan ko na yung punda ng hotdog namin mga mi dahil nakatambak nga lang yan dyan sa may gilid. Dalawa nga pala yung hotdog na unan namin mga mi at tinatambak ko nga lang yan dyan sa may gilid kaya naman naaalikabukan nga yung punda niya at nilalabhan ko lang din. Pero minsan naman kapag may toyo ako mga mi ay ginagamit ko rin yung mga unan na yan. Kaya naman hindi ko lagi ginagamit yung mga unan na yan mga mi dahil pang pasikip nga lang sa higaan namin. At buti naman nga mga mi ay nabawasan na itong mga unan namin dahil sobrang dami nga to dati. At tatapos na nga ako magpalit ng mga punda mga mi, ito't ilalagay ko naman dito sa gilid para hindi nga makalat. At pagkatapos ko naman sa mga unan mga mi, dito naman nga ako sa dingding at ikakabit ko na nga itong nilabhan kong kurtina. Nung nakaraang araw pa nga yan natuyo mga mi pero ngayon ko nga lang ikakabit dahil ngayon nga lang ako sinipag. Ang pangit nga kasi talaga ng dingding namin mga mi kapag wala nga yung kortina. Pero buti naman nga, tinayos na nga ng Diyosawa ko tong dingding namin dahil nung mga nakaraan nga ay butas-butas na nga yan dahil sa lakas nga ng hangin. Sa kakabunganga ko nga sa kanya ay sa wakas naisip niya na nga rin palitan ng yero. At si Ackerly nga mga may natatawa nga ako dyan dahil pinapasayaw ko nga siya at sumasayaw naman. At sa tuwing may ginagawa nga ako mga mi ay nakikialam nga yung batang yan. Ito na hirap nga ako dito magkabit sa kortina na to dahil hindi nga nakikisama yung tali. Ayan na nga mga mi na ikabit ko na nga yung kortina at ayusin ko naman dito sa may gilid dahil may lamesa nga dyan at hindi nga makalusot ng maayos yung kortina. At kinuha ko na rin pala sa CR yung labahan namin mga mi dahil ilalabas ko na nga para nakaready na. At tignan niya naman nga yan si Ackerly mga mi ay napakahayahay nga talaga ng buhay ng bata. Diyos at ayan na nga mga mi, umaali-aligid na nga siya sa akin dahil nanghihingi na nga yan ng dede niya. At dahil hindi naman niya naubos yung dede na tinimpla ko sa kanya mga mi ay pinaubos ko na nga sa kanya. Paano ba naman kasi tong batang to ay wala nga kabusugan, maya-maya nga ang gutom niya. Minsan pa nga mga mi kahit kakakain niya nga lang ng kanin ay nanghihingi na agad yan ng dede. Kaya naman ganyan nga yung katawan niya, buyag nga talaga dahil magana nga yan sa pagkain. Kaya kapag ayaw niya kumain mga mi ay hindi namin siya pinipilit dahil alam namin na busog pa siya. Ikaw ba naman panay-panay dede? Hindi ka ba naman mabubusog? Ito't mabalik na nga tayo sa ginagawa ko mga mi. Nagtutupi na nga ako para nga matapos na lahat ng mga gawain ko dito sa loob. At pagkatapos ko naman tupiin mga mi, ito't ilalagay ko na nga sa mga lagayan. At pagbukas ko nga netong Durabox ng Diyosawa ko mga mi ay ayan, nakita ko na naman nga yung mga damit niyang nagkagulo-gulo na naman. Ewan ko ba, kukuha lang naman siya ng damit pero kailangan niya pa nga talagang guluhin. Kasi kapag nilalagay ko nga yung mga damit niya mga mi ay inaayos ko nga yan paglagay at nakahile-hilera nga yan. At binubukod ko nga rin pala yung mga
mga panglakad at pangtrabaho niya na damit mga mi para hindi nga siya malito kapag kumuha siya ng damit. Paano ba naman kasi, kala mo hindi nakatira dito sa bahay. Kapag may hinahanap nga mga mi ay tinatawag nga muna ako, Diyos mio. Yung tipong halos lahat na lang ng hinahanap niya ay itatanong niya nga muna sa akin kung saan nakalagay, Diyos ko. Akalain niyo yun, pati nga sando niya na nasa damitan lang naman niya ay tinatanong niya pa sa akin kung nasa nakalagay. Tapos kapag sumisigaw na nga ako, nahanapin niya dahil may mata naman siya, diba? Kaya nakikita niya agad kung ano yung hinahanap niya. Ganyan nga talaga yung mga nakakainis sa Diyosawa natin mga mi. Kala mo taga-ibang mundo. Inayos ko na rin pala yung mga short niya mga mi. Binubukod ko naman nga yung mga hindi niya gaano sinusuot at yung lagi niya nga sinusuot. Ganyan nga ang ginagawa ko mga mi. Pagkatapos ko nga tupiin yung mga nilabhan ko ay inaayos ko naman yung damitan niya. Tapos sa sunod araw makikita ko na naman gulo-gulo na naman nga yung damitan niya. Diyos ko. At ito nga si Carly mga mi, hindi ko malaman kung anong ginawa niya dito sa TV at ayaw na nga mag-open ng maayos. Ito nga palang Jorabox na pinaglalagyan ko ng mga damit ng Diyosawa ko mga mi ay purong damit niya nga lang yang nandyan at yung sa akin nga ay nasa basket. Diyos mio. Bali 3 nga yung Jorabox namin dati mga mi at ibenta ko nga yung isa. Mga mi, hanggang dito na lang. Bye. Salamat sa panonood.